Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Ayon po kay Bersamin, wala pong special na treatment kay Bato. Pagdating po ng ICC, warrant of arrest, ay ipapahuli si Bato katulad ng pagpapahuli kay Tatay Digong. So uulitin po nila yung mga paglabag yung ng human rights dito kay Bato. Kaya lang sa ngayon daw po ay wala pa. Ngayon nagtataka tayo bakit inuunahan, no? Ito po ba ay panawagan ng gobyernong ito na dakpin na maglabas na si Bato ng maglabas na yung ICC ng warrant of arrest? Pinahihiwatig nyo ba na bahala na kaming humuli? Tindi, no? Pinangungunahan pa eh. Kaya dapat po talaga maipasa na po yung ano. Okay, eto naman po si Rowena Guanzon, nagsabi po siya, hindi raw siya DDS. Wala po kaming pakailan. Yan po pag-usapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. At yung gusto nyo po pong pag-usapan, kahit na ano po, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, pindot na. Okay, pag-usapan na kagad natin. Ito po, unahin na natin. Hindi po ako DDS, kakamping po ako, di ba? Kaya lang lab ako ng mga DDS, it doesn't make me DDS if they like me, di ba? Okay. Alam mo, Rowena Guanzon, hindi naman kami naniniwalang supporter ka ni Tatay Digong eh. Pero narito na po kami, narito na po kami sa punto na gagamitin po namin yung mga manggagamit. Alam naman namin kung bakit parang lumalapit ka ngayon sa mga DDS, di ba? Dahil, nanalo ba yan? Nanalo ba kayo? Hindi, no? Hindi nila na ipanalo si Guanzon, no? So, hindi ka na ipanalo ng mga dilawan at kakamping. At tingin mo, sa pagdikit-dikit mo sa DDS, ay ipapanalo ka namin. Yung party list mo. Okay lang yan. Yung mga banat mo sa mga Marcoses, yung mga banat mo sa mga dilawan, ginagamit po namin. Wala na kaming ano riyan, no? Wala kaming pretension na yung mga nanggagamit sa mga Duterte ay susuportahan namin. Alam naman namin nanggagamit ka lang din sa mga Duterte, katulad ni Amy Marcos. Wala po kaming pretensyon na makikipagtalo kami. Ang sa amin lang, gagamitin din namin yung mga katulad nyong manggagamit. Walang problema yan. Ginagamit nyo yung mga Duterte, nagbibigay kayo ng mga impormasyon laban sa mga Marcos, bakit hindi naman namin gagamitin yan, di ba? Ganun talaga buhay, gamitan lang. Yung mga nag-aambisyon, ito, maiingay po kasi backup ng media yung mga dilawan eh. Maiingay po kayo, pero wala na po yan. Binauna po yung mga dilawan kakamping. Magbago-bago man kayo ng kulay, wala na kayo. Nakakatawa nga, no? Hindi siya DDS, pero mahal siya ng DDS. Utot mo. Subukan mo magsalita ng laban sa mga Duterte. Kung hindi ka namin banatan. Kaya kami natutuwa sa iyo kasi nga, 'di ba? Nagsasalita ka laban kay Marcos. Alangan namang banatan ka namin nagsasalita ka nga laban kay Marcos. Wala pong problema 'yun. Pero alam na po namin na hindi namin kayo kakampi. Alam po namin na hindi kayo Duterte. Huwag kayong mag-alala, marurunong kami. Si Amy Marcos nga, sige, gamit lang. Expose mo yung mga katiwalian ng gobyerno, okay sa amin yan. Sabihin mo na nagpupulburon si Lisa Marcos, okay sa amin yan. Diba? Bakit naman hindi? Ikaw nakasaksi ka mo. Na pinapahid-pahid lang, dugu-dugugang. Yun eh. Walang problema sa amin yan. Gagamitin nyo kami. Gagamitin lang din namin kayo. Hindi kayo magkokontrol. Huwag po kayo mag-alala kasi itong mga to takot na takot. Bakit daw si BP Sara
ay dikit na dikit kay Amy Marcos. Hindi po. Galit po si BP Sara sa mga Marcos. Huwag po kayo mag-alala. Ano sabi ni BP Sara? Hindi nila pinag-usapan si Bongbong. Dahil alam ni Amy na galit siya kay Bongbong. Yun pa lang. So, iniiwasan nilang topic. Di ba? Ganun talaga eh. Pero, pinapakita po, alam na kasi ni Amy Marcos na yung power sa 2028 nasa mga Duterte. Okay. O, punta na po tayo rito. Ito po. Binabanatan itong dilawan na si Jojo Clemente. Sabi ni BP Sara kasi, ito yung diniscuss natin kahapon, di ba? Yung addict na si Marcos ay nakikipagkutsabahan sa ICC. Okay naman yan. Wala naman tayong problema dyan. Pero ito po, ang reaction po ng mga dilawan, funny how she's now throwing names at Junior considering she ran with him in election. Hindi niya alam na ganun yung kapartner niya. Alam mo ba yung sinasabi mo? Engot ka talaga, Clemente. Ang sinasabi ni BP Sara, no? Addict. At napatunayan niya na ngayon kasi hindi siya makapaniwala eh. Yan. Addict talaga. Kasi yun na lang po ang tanging paliwanag eh. Hindi mo na kayang ipaliwanag kung bakit ganun. Magka-partner nga, di ba? Ikaw na nga rin nagsabi. Pero bakit ginaganon yung mga Duterte? Alam po ninyo, yung kinatatakot po ng mga, yung ibig sabihin ng, ano yung termino dyan, yung patron, yung political patronage, ang kinatatakot po ng mga tao, no? Yung pagka may nakatulong sa politiko, tatanawin ng utang na loob yan ng politiko. Papaboran niya yung nakatulong sa kanya, no? Pero dahil po hindi po normal mag-isip, yung mga nakaupo sa Malacanang, ganun po talaga yung normal. Yun po yung nakakatakot, yung patronage politics. Kasi, once na ikaw ay mayroong tinulungan ka, once na tinulungan ka ng tao, nag-expect yung tumulong sa'yo na babawian ka niya. O, kaya nga po, ganun po talaga ang Pilipino, kaya nga tayo may tinatawag na utang na loob. Pero pag hindi po normal yung nakaupo, hindi na lang po mga Duterte nagsasabi niyan. Duterte lang po ba nagsasabi niyan? Na hindi marunong tumanaw ng utang na loob yung mga Marcos? Okay. Hindi lang po Duterte nagsasabi na walang utang na loob yung mga Marcos. Yung SMNI din. Nakita po ninyo, noong tumatakbo si BBM, wala pong may gusto sa kanya na media. Lahat po ng media kakampi ni Leni at that time. Sabihin ko nga sa inyo, pati pamamalansya ni Leni, headline. Lahat ng kilos ni Leni. Kasi akala nila, mapopromote nila si Leni sa ganun. Pinapaalala ko lang sa inyo. Tanging SMNI lang po. Ngayon po, instead na, di ba ang normal, sa normal na tao, babawian mo yung nakatulong sa'yo. Kaya ka pinupuna. Yan. Pinapaboran niyang kasi nakatulong yan sa kanya nung eleksyon. Hindi na nga pinaboran yung SMNI, sinuspindi pa yung di ba? Sinuspindi mo pa yung prangkisa sa pamamagitan ng mga bataan mo rito sa Congress. Suspended yung prangkisa ng SMNI. Ganun po pagtanaw ng tunay ng utang na loob. Mga Duterte, si Sara Duterte nagpanalo sa iyo, pero wala po yan. Ano natin yan? Usigin natin kasi kinakailangan manalo naman sa susunod ni Martin. Nakita na po natin ngayon kung paano lumaban si Martin, di ba? Si Martin, sanay pala, congressional pa lang, wala nang kalaban Paano? Suspended lahat. Yun lang pala ang laban ni Martin, isuspindi lahat, i-disqualified lahat. So ngayon, imbis na tumanaw ng utang na loob sa mga Duterte,
no? Buhusan ng proyekto yung Davao kasi tapos sisisihin siya, yan, tumatanaw na utang na loob yan. Hindi po, baliktad eh. Hindi uso yung utang na loob eh. Imbes po na bigyan ng paboran yung mga Duterte kasi nga may utang na loob, baliktad po. Dahil hindi normal ang utak, usigin ng mga nakatulong sa kanya. Inusig si Pastor Quebuloy, KOJC, SMNI, inusig si BP Sara, inusig si Tatay Digong. Alam nyo, nung nanalo na tignan nyo, nagpapatoto yung vlogger na baliktarin si Nino. Ano sabi ni Nino? Kaya niya sinuportahan si BBM kasi sabi ni Tatay Digong, suportahan natin si BBM. Bilang pagtanaw ng utang na loob sa mga Duterte, inusig, pinakulong sa ICC. Ito namang anak ay patuloy pong pinipersecute sa pamamagitan ng wala naman po, may nilabas na po ba silang ebidensya? Sinabihan na silang witch hunt eh. Ininsulto na sila ni Subiri. Sinasabi, wala naman yung witch hunt lang yan eh. Ilang senador na yung nagsabi na political lang yung inyong ginagawang impeachment. Hindi naman talaga, wala naman talaga kayong ebidensya. Witch hunt lang. Bakit? Kung ako yan, magpapakita ako ng ebidensya na. Niinsulto na kayo eh. Kaya nyo pabubuksan yung bank account para makakuha kayo ng ebidensya. Saan kayo nakakita? Mag-trial muna tayo bago kami maglabas ng ebidensya. Yung nilalabas nila araw-araw na Mary Grace Piatos, hindi po ebidensya yun. Wala talaga silang ebidensya. Kukuha pa lang sila sa trial na. At ang pinakamalupit sa lahat, si Chavit Singson. Ilocano, taga Ilocos. Ano sabi? Nung nanalo sila, hindi na ako kilala. Pucha, nakita ko yung tape na yun, no? Pumunta yata sila may pinuntahan sila. Binubulungan na ni Sandro Marcos. Manong Chavit is there. Manong Chavit is there. Hindi, inignore lang ni BBM. Sasama talaga yung loob ni biruin mo. Mga helicopter, mga eroplano ni Chavit, pinagagamit ng libre. Si Chavit pala nag-organize bago pumunta si Marcos doon sa bawat lugar. Naghanda na yung mga mayor through contact ni Chavit. Tindi, no? Yan po yan. Wala po sa kanila yan kasi nga hindi normal eh. Ano sabi ni BP Sara? Babasahin ko hindi ako nagsabi nito Sabi ni BP Sara, ayan no, describe President Ferdinand Marcos as an addict. Dinidescribe po ni BP Sara ngayon na ang presidente ay addict. Diretsahan na, wala na pong paligoy-ligoy. Ngayon lang po, no? Ngayon lang din po na ang tatapang pa-fake news kayo. Namatay si Tantoco dun. Kasama ni Tantoco si First Lady doon sa Amerika nung na-overdose. Biglang hindi kasama sa entourage. Paano nyo ipapaliwanag yung mga picture? Nagkataon lang. Ang dami naman nagkataon. Di ba? Kung magkakasama kayo at hindi kasama sa entourage, ano yun? Kusang pumunta ron at nagkita-kita lang kayo? O di ibig sabihin, nakikipagkita pala kayo sa mga adiksyonist? Alam nyo, hindi. Nagkukunwarian pa kayo eh. Naawa ko sa nanay ni kasi naglabas pa na walang kinalaman. Opo, pati po ICC, correct. Binabanata na po ni BP Sara. Wala na eh. Give up na sila eh.
Alam na po natin yan, hindi po i-give up ng ICC si Tatay Digong. Kasi pag pinalaya nila si Tatay Digong, wala na po silang nililitis. Wala pong kumikilala sa ICC. Ang dami pong warrant of arrest. Pinagtatawanan lang sila ni Putin, pinagtatawanan lang yan ni Netanyahu. Bakit? Bakit? Sino magsusurrender kay Putin at kay Netanyahu? Only in the Philippines na sinusurrender natin yung ating mamamayan sa ibang bansa. Hindi po only in the Philippines, only in the time of Marcos. Ano nga si Marcos ayon kay BP Sara? Describe President Ferdinand Marcos as an addict. Wala pong bansa o wag ng bansa, wala pong presidente ng Pilipinas ang nagsuko, no, ng kanyang mamamayan sa ibang bansa. Wala po. Bakit naman po mawawalan kayo ng tiwala kay Kaufman? Si Kaufman po ay abogado sa ICC. Bakit po wala pa rin kayong tiwala? Abogado nga natin si Kaufman. Kayo naman, no? Imbis na ICC at gobyerno sisinyo, si Kaufman pa sisinyo. Napakalaking kalokohan naman po yan. Si Kaufman na nga nag-iisip ng parang para mapalaya si Tatay Digong. Wala pa kayong tiwala. Ano pang gagawin natin? Ano pang gagawin natin sa mga laban natin? Maghinagpis na lang tayo lagi. Magtiwala pa rin po kayo. Ibig sabihin, habang lumalaban tayo, ano yan, wag na natin. Hayaan na lang natin si Tatay Digong doon. Hindi po ganoon. Lumalaban tayo, alam natin na agrabyado tayo, alam natin na yung ICC mayroong kutsabahan, pero di wala kang tiwala. Anong magagawa natin? Huwag kang manghikayat dito na huwag natin pagtiwalaan si Kaufman. Hindi ka naman kamag-anak eh. Yung kamag-anak nga, may tiwala pa eh. Ang pangit nun, lumalaban tayo tapos wala kang tiwala sa... alam mo yan, kumbaga yung may labanan tayong ginagawa tapos yung pangunahin mong general dun eh. Wala kang tiwala. Lok ng pupo, ano ba naman mga utak na yan meron kayo? Sino ba abogadong hindi kwarta-kwarta? Hindi naman Pilipino sa kapwan eh. Hindi ko maintindihan. Hindi ko maintindihan kung bakit may bigla kayong ganyan na hindi na kayo totoo ba yan? O meron lang nag-influensya sa inyo na vlogger? Imposible naman dalawang tao. Pucha, pareho kayo na biglang nawalan ng tiwala. Tapatin nyo ko. Narinig nyo ba yan sa isang vlogger? Grabe naman yung sisiraan nyo pa yung depensa natin. Ano na lang mangyayari sa atin? Hindi, dalawa sila eh. Sarili mo lang, tapos isa rin, sarili rin. O, kita nyo, daw. Ang abogado po, i-represent talaga niya kung sino ang dapat i-represent. O, na nga yun. May vlogger pala eh. Di siya kamo pumalit kay Kaufman. Wala pala siyang tiwala kay Kaufman eh. Marunong pa siya kay BP Sara. Si BP Sara po nag-hire kay Kaufman. Alam niyo kung bakit hinire si Kaufman? Kasi marami na siyang naipanalo sa ICC. Sino po ang gusto ninyong laban natin? Wala lang? Wala pala kayong tiwala kay BP Sara eh. Bakit nagdo-Duterte pa kayo? Alam nyo, ganun lang po ang kailangan natin ngayon. Magtiwala kayo sa mga Duterte. Sino ba nag-recruit kay Kaufman sa tingin nyo? Kusa lang yan? Ako magtatanggol yan, ganun? Nirecruit siya ni BP Sara. Tinignan ni BP Sara, sino yung mga abogado na maraming naipanalo. Si Kaufman yung nakita niya. Nag-usap sila, siya mismo nag-recruit.
Ano yun? Wala akong tiwala. Puta. Eh, di wala kayong tiwala. Eh, sino ba kayo? Hindi naman kayo kamag-anak. Kamag-anak ang nag-recruit niyan. Vice President ng Pilipinas. Let's see, wait and see. Ano? Let's wait and see. Eh, ano ngayon kung matalo? Gusto mo walang depensa? Bigyan nyo ako ng alternative. Sino gusto nyong abogado? Wala lang. Kasi narinig ko lang to eh. Alam nyo po, si BP Sara yan. Si BP Sara yung nag-recruit kay Kaufman. Di naman natin kilala pare-pareho yan eh. Yun yung problema minsan eh. Mas magaling pa tayo. Pero yun yung sabihin nyo na wala kayong tiwala. Eh ano ngayon kung wala kayong tiwala? Basta yung pamilya nagtitiwala. Hindi ako galit. Sumasayaw nga ako eh. Ganun talaga para may emphasis. Para feel na feel mo. Eh, ikaw naman marigold do. Alam nga naman ano tayo. Narinig kay Attorney Harry Roque. O si Harry Roque lang pala eh. O ano raw ang sabi ni Harry Roque? Sino daw ipapalit kay Kaufman? Sino raw ipapalit kay Kaufman? Sige nga. Hindi po pwede walang abogado si Tatay Digong sa ICC. Nakulong na nga, ayaw nyo pa may abogado. Sino raw ipapalit? Ayon sa napakinggan nyo, kahit kasi Odang sino pa nagsalita niyan, sino daw dapat ipalit kay Kaufman? Kung wala kayong substitute, kulang kayo. Wala naman pala kayong substitute eh. Okay, balik na tayo rito. Sabi po ni ni Bersamin. Ito ang sabi ni Bersamin, no special arrest. Ibig sabihin, pag naglabas daw, sino naman si Mother Pawi? Totoo po ba yung sinabi ni Mother Pawi? Una, sino si Mother Pawi? Ikalawa, ano yung sinabi? Nanay ni Paulo. Hindi, kayo naniniwala kasi napaniwala kayo eh. Sino ang ipapalit natin kay Kaufman? Sabi nyo, wala kayong tiwala. Sino ang katiwa-tiwala kayo? Magbigay kayo ng alternative. Ayaw nyo kay Kaufman eh. Sino po ang gusto ninyo kay Kaufman? Na kapalit ni Kaufman? Kasi si Kaufman po, nirecruit ni BP Sara. Sino po ang gusto nyong kapalit? Ganun po yun. Ayaw mo rito. Parang ganito sa atin. Ayaw natin tong presidente natin. Kung may pagkakataon na si Sara Duterte ng presidente, mas gusto natin. O ngayon po, tanong ko, ayaw nyo kay Kaufman, sino po ang ipapalit natin? Sige po, sino po ipapalit? Di ba? Kinakailangan po kasi ang ipapalit ninyo ay mayroong kakayahan sa ICC. Iba po yung magaling ka. Magaling ka rito sa Pilipinas. Kabisado mo yung mga batas ng Pilipinas. Pero yung batas po dun, iba po yung batas ng ICC. Lugi na nga tayo. Nakakulong na si Tatay Digong. Okay. Ito po, sabi ni Bersamin, wala na may special treatment kay Bato. Pag lumabas yung ICC warrant of arrest, aarestuin namin siya katulad ng pag-aresto natin kay Tatay Digong. So, kaya ngayon po maganda po na ipasok talaga ni Roque yung kanyang magpinsan na resolution. Yung resolution po na nagdedeklara na illegal ang kanilang ginawa. Kasi pag naglabas po yung Senado, hindi po pwedeng isnabin yan. Na nagdeklara eh. Pwede nilang iano yan. Kaya uutusan ngayon ng Senado, pag nagdeklara na sila, uutusan nila na yung mga susunod na
magpapadakip sa paraan ng pagkakadakip kay Tatay Digong ay uutusan nila na illegal o uutusan nila na humarap sa pwede na nilang ireklamo na mga illegal yung ginagawa. Yun po yung maganda rito, no? Para hindi ulit-ulitin. Ngayon pala, nagbabanta na si Bersamin, eh. Kaya lang, tignan po ninyo, bakit kayo nagpapahiwatig? Ganyan po kasi noon, eh. Sabi nila noon, hindi natin kinikilala ICC, pero pag pinadaan nila sa Interpol, puta, ganun nga ginawa, pinadaan sa Interpol. Alam niyo yan? Ang parang ipinahihiwatig ng ating gobyerno, maglabas lang kayo ng warrant of arrest kay Bato, kami na bahala. Wala kaming tiwala kay Kaupman, eh. Naknang po pa. Mahirap po yan. Lumalaban po tayo sa lahat ng anggulo, eh. Wala naman kayong alternative. O, di ba yung mga nananawagan, BBM resign. May mga nanawagan ng BBM resign. Bakit? Ano alternative nila? Para Sara na maging presidente. Yung mga ayaw po kay Kaupman, sino po alternative ninyo? Wala lang. Napakinggan lang kasi na okay. Tingin tayo, baka meron pa akong balita. Ano na po nangyari sa naninisi sa Dolomite? Kanina pinanood ko si Mayor Isko. Wala naman palang problema sa Dolomite. No? Gusto nyo lang talagang isingit yung Dolomite kasi nagsisip-sip kayo. Mukhang meron po sa gobyerno na may bonus po ba kayo pag lahat ng problema ng Pilipinas na ikakawin nyo sa mga Duterte? Tanong ko lang sa inyo. Wala naman po palang problema sa Dolomite. Bakit po sinisisi nyo yung Dolomite? Ano po yung ginawa lang? Ano po yung ginagawa lang ginawa lang nila Mayor Isko? Tinaas lang kasi ganito po yan, no? Dati po lahat ng maruruming tubig, lahat ng maruruming tubig sa Kamaynilaan, ang labas po niyan sa Manila Bay. Nung pong tinayo yung Dolomite, maglilinis po ng Manila Bay, kaya po tinanggal yung mga burak dyan para luminis po yung tubig. O, ngayon po, ano po yung nangyari? Di ba? Pinadadaan muna lahat ng tubig na dating diretso sa Manila Bay, may pinagdadaanan muna para malinis. Yun po ay utos ng Supreme Court. Ngayon, dahil hindi po gumawa ng mga ganun, kumbaga yung mga dating lumalabas, yun dapat yung flood control pinagkagastosan nyo. Bakit nyo isisisi kay Duterte? Tapos ano po ang sinabi ng totoong nag-aral? DENR. Ano po ang sinabi nila? Solid Waste Management. Ano po ang ginagawa nila, Yorme? Solid Waste Management. Hindi po Dolomite. Maglinis ng mga maruruming mga estero, maruruming mga kanal, na ginagawa nila Tatay Digong. Kaya kahit may Dolomite, walang ganong baha. Kasi naglilinis ng mga waterways. Diba? Pero dahil pag nasisi yung Duterte, may bonus yata itong mga to, kaya kinakawing lahat sa Duterte. Anyways, balikan natin yung kay Bato. Nasagot na po yan ni Bato. Yung ICC, kinakantsawan nga ni Bato. Wala namang warrant eh. Pero magka-warrant man yan, alam na ni Bato ang gagawin. Dating chief of police yan eh. Alam nga namang sa tingin nyo, uulitin nyo kay Bato yung ginawa nyo kay Tatay Digong.
Sa tingin nyo, papayag si Bato na ulitin sa kanya? Malamang hindi, di ba? Okay, eto pa tanong. Ito pa po yung sinabi pala ni Bato. Ang sinabi ni Bato, diversion lang tong mga ICC. Kahit na magpalabas yan, diversion nila yan dito sa hindi nila maipaliwanag. Nanay nga ni Tantoco nagsabi na, hindi pa rin maipaliwanag yung kamatayan sa overdose na kasama nila doon. Iskandalo ba yun? Iskandalo. Pero dahil sanay na to si Auntie Claire sa iskandalo, sasabihin lang, fake news pa tayo ngayon. Fake news daw. Yun na lang ang pinag-usapan, kung fake news ba o hindi fake news. Ano man ang binalitaan nila, ang tunay na balita, may kasama si First Lady na overdose. Tinatanggi, hindi raw kasama. Kung hindi yan kasama, bakit maraming video at picture na kasama nyo? Imposible hindi mo kilala na ron. May PSG ron. Teka lang po, Brad. Exclusive po to. Sa mga kakilala. Di ba? Ako halimbawa, nagbihis lang ako, pupunta ako ron, pwede na ako. Sir, teka lang po. Sino po kayo? May haharang sa akin. Imposible. Nakikipag-party ka. Puta, hindi ka pala kasama doon. Makikiparte lang ako, hindi ako kasama dyan. Makikiparte lang po. Sige, pasok po kayo. Makikiparte lang pala kayo. Di ba? Yung mga illogical na ganun. Iskandalo po yun dahil pinagbibintangan na kayo ng mag-ama na kayo yung mga adik. For the first time po, lahat po ng lakad ni BBM kasama si First Lady. Bakit ngayon hindi kasama? Di ba? Yun ang hindi nila pinapaliwanag. Kasi pupunta sa Saudi. Hindi po yan yung usapin . Lahat ng lakad ni BBM kasama si First Lady. Ang tanong, bakit hindi kasama? Pupunta nga sa Saudi. Di pagkatapos nila dun, pumunta sila sa Saudi. Di ba? Ayun nga yun . Kaya yung iskandalo, nanatiling iskandalo, kasi nililihim nyo. Tapos idadivert na lang nila, ICC na lang. Yeah? Bakit wala nag-interview sa asawa ni Tantoco? Kayong mga media, wala kayong pagtatangka na interviewin? Tindi, no? Tindi ng media, no? Okay, yan lang po ang ating topic. Pwede na po kayo magtanong, pwede na po kayo magbigay ng reaksyon at tigit sa lahat, pwede po kayo magpakape. Yan. Tanong-tanong na po tayo. Sa mga DD supporters, makinig lang kayo sa mga Duterte family, hindi kung kani-kaninong vlogger utot nyo, Duterte lang papakinggan namin. Okay lang naman yan, no? Healthy po yan. Isa lang po ang sinasabi niyan na yung mga Duterte vloggers ay hindi po dinidiktahan ng kahit sino. Alternative po yun. Ako nililinaw ko lang. Maaaring tama po kayo. Ayaw nyo kay Kaufman. Pero sino po ang gusto nyo? Hindi po pwedeng ayaw nyo lang. Tayo, ayaw natin kay Marcos. Pero pag umalis si Marcos, alam natin yung gusto natin. Sino gusto natin? Si BP Sara. O kayo naman. Ayaw nyo kay Kaufman. Sino po gusto nyo ipalit? Dapat ba may kapalit? Tatay Badong, nag-interview sila ng mga tindera sa Dolomite kaya nag-conclude silang Dolomite may kasalanan sa baha. Hindi nga mga isa lang . Isa lang po yung nagsabi. Isang ali lang po ang nagsabi na dati wala namang baha nung tinayo yung Dolomite . Tatay Badong, kapag may party at harangin ng PSG, tatanungin kung sino ka, sasagot mo,